Next, situation 4. A prop beam is loaded with uniformly distributed load of 24 kilonewton per meter with length of 4 meters. It is simply supported at the left and has a fixed support at the right. So, ganito siya. Ayan. Tapos may uniform load. Okay? So, determine the distance from the left support where the shear is 0. Calculate the moment where the shear is 0. At what distance from the left end support where the deflection is maximum. So, yun ang mga tanong. So, kapag ka-prop beam, kapag magbo-board exam ka na, I believe maganda, kabisado mo na yung reactions niyan. Kung hindi man, ako nung magbo-board ako, hindi ko kabisado ko pero hindi ko siya intensyon na kabisaduhin, no? Ang kinabisado ko before is kung ano yung deflection kasi pwede ako mag-superposition para makuha yung mga reactions. So, tandaan natin na ito ay bali ito loaded ng W. Kaya yung magiging deflection niyan, delta 1. Okay, ay equal sa W to ha, kasi ito ay L. Ay equal sa WL to the fourth over 3EI. Okay? Ay, sorry, 8. Sorry. 8EI. Hindi 3. Okay? Tapos, kapag naman cantilever, tapos may load P, magiging deflection yan ay PL cube over 3EI. Okay, so gamit yung dalawang yan, pwede tayong mag-superposition kasi ang nangyari lang naman no, dito, kasi meron ka reaction dito eh. Meron kang load na W. So, equal lang yan sa wala kang support, kaya magde-deflect to. Yun yung delta 1. Plus, yung reaction sa support, R. So, magde-deflect naman siya. So, ito naman yung delta 2. So, since in reality, in original, wala siya dapat deflection dito eh. Zero dapat yung deflection niya dito eh. Di ba? So, dapat pag pinag-add ko yung delta 1 sa delta 2, dapat equal sa 0. So, that's why we can say that delta 1 pababa plus delta 2 pataas is equal to 0. And we can just basically equate them. Okay, which is ano yung delta 1? W L to the fourth over 8EI equals R L cubed over 3EI. So, cancel yung EI, cancel to, cancel yung L cube. So, therefore, lalabas dyan yung reaction mo ay 3 over 8 WL. Ayan, maganda. Tandaan mo yan kung gusto mo. Para para it's one less thing to worry about, di ba? 3 over 8 WL. So in this case, yung L nga pala natin ay 4 meters. So we can now compute the reaction here. And by the way, kung yan ay 3 over 8 WL, kapag summation of forces ka, itong kabila naman, magiging 5 over 8 WL. Okay, kasi di ba, 1 minus 3 eighths is 5 eighths. Di ba? So 3 over 8 WL. So 36. Itong kabila, 60.
Okay, tas don't forget, meron pa tayo ditong moment reaction. Ay, moment reaction. So, i-assume ko na yan yung moment reaction natin na, let's say, counterclockwise. So, ito yung, para ma-solve yung moment reaction, magmo-moment lang ako dito. Okay, moment lang tayo dyan. So, pag nag-moment tayo dyan, we have yung moment, assuming counterclockwise positive. Tapos, yung 24 times 4 times 2. Tapos, counterclockwise yung ikot nito. Tapos, itong 36 na clockwise. So, 36 times 4. Okay? And then wala namang moment itong sa kabilang reaction. So that's it. All equal to 0. As you can see, lumabas negative 48. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mali yung direction ko ng moment. So dapat pala ganito. Tapos ito ay 48. Okay, so dito para makuha na natin yung point kung saan ano ba tanong niya? Zero shear. Pwede natin kunin yun sa shear diagram or pwede rin tayo mag-method of section. No? So sa shear diagram muna ako. So 36 to. Tapos iba-minus natin yung 24 times 4. Sigurado ako 60 yan. I-verify ko na lang mamaya. Tapos upward 60. So ito yung shear diagram natin. Pakita ko lang kung paano nakuha yung negative 60. So 36, maminusan natin ng 24 times 4. Ayun, negative 60. Okay? So ito ngayon yung point of zero shear. So para mahanap yan, tawagin natin to na x. Tapos ito ay 4 minus x. And then obviously, magre-ratio proportion lang tayo. So number 10. So x over 36 is equal to 4 minus x over 60. So solving for x, we have, okay, so 1.5 meters. So that will be our answer sa number 1. Okay, alternatively, pwede kang mag method of section. So pwede mo to i-cut. No? Tapos hanapin mo yung distance. So pag kinat natin yan, pwedeng ganito. So hahanapin mo lang to. Pero alam mo na dito, yung shear mo 0. Okay, so point of zero shear kasi natanong. So summation ng forces y equal to 0. So we have 36 upward minus 24 times x equal 0. So lalabas dyan, 1.5 pa dun. Pwede mo to gawin kung ayaw mo mag-shear diagram. Okay? Next, calculate the moment where the shear is 0. So actually, para makuha natin yung moment doon, pwede natin ituloy na lang to. 'Di ba? Mag-moment diagram. So 'di ba, yung magiging moment dito, copyan ko na lang to ha. Copyan natin to lahat. Okay, so pwede natin to ituloy into a moment diagram. Okay, so basically, yung magiging moment dito is yung area lang yan. So which is 1/2 ng 36 times yung x na 1.5. So 27. Okay, 27. So ituloy ko lang yung moment diagram ha. So tapos, ima-minus naman natin tong area na to, no? Minus 1/2 ng 60 times 4 minus x. So negative 48. Okay, tapos meron tayo ditong positive moment. Okay, positive moment yan. Meron tayo ditong positive bending. No? Positive bending, ibig sabihin, uh, i, ang effect nito ay sorry, ang ano pala sa pagdodrawing ng moment diagram, if we would recall, meron tayong sign convention na sinusunod. Na kung saan kapag nagdodrawing tayo ng moment diagram from left to right,
we are using clockwise to be positive and counterclockwise to be negative. So in this case, clockwise kasi to. Kaya magpa-plus ka ng 40. So pag nag-plus ka ng 40, mag-zero yan. So ito yung moment diagram. So ang sagot lang doon sa tanong, ito, 27. Okay? Or alternatively, pwede mo tong ituloy. Method of section kasi nandyan ka na eh. Diba? Pwede rin yan. Ayan. So, di ba, hindi lang naman shear yun nandito. May moment din dyan. Okay, may moment din dyan. So, yung moment na yon, makasolve mo. Pag nag-summation ka naman ng moment, okay, doon sa point of zero shear. Okay, assuming counterclockwise positive, we have M minus 36 times yung X na 1.5. So, di ba, 1.5 na to. And then, plus 24 times 1.5 times 1.5 over 2 equals 0. So, you can solve for M. And same answer. Okay? So, for number 11, that's 27. Letter D. And lastly, what is the distance from the left end support where the deflection is maximum? So, dito, mag-analyze tayo ng deflection. So, marami tayong option pagdating sa number 12. Pwede tayong mag-area moment method, pwede tayong mag-double integration, pwede tayong mag-conjugate beam method, etc. Na? So, kayo na bahalang mamili. Sa case na to, I'll just do double integration method. Madali lang naman yung double integration method dito. So, to start off, let me just redraw the beam. So, meron tayo dito reaction na 60. Meron tayo dito moment reaction na 48. Tama ba? Baliktad. 48. Tapos, meron tayo dito reaction na 36. And then, meron tayo ditong uniform load na 24. And this is 4 meters. Okay? So, pag mag-double integration method, kukunin lang natin yung moment, tapos magka-cut tayo sa right before the right end, no? Bago, kumbaga, bago makarating sa dulo. Bali dito ka magka-cut. Yan, dyan. So, tatawagin natin nga itong distance na to be x. Okay? Tapos yung moment ay equal sa EI y double prime. Okay? So, sa pag-moment, guys, dito, ang convention natin dyan is kapag from left to right tayo, no? Counterclockwise is positive and then clockwise is positive and counterclockwise is negative. Ang ano dito, ang parang um, ang pwede nating isipin dito is kapag ka meron kang beam, meron kang beam, in-applyan mo ng counterclockwise kasi dito ka nag-cut eh. So ano mangyayari sa beam? Di ba gaganto siya? Gaganyan siya. No? So magi-smile siya. Kaya positive yung counterclockwise. So ibig sabihin positive bending. While on the other hand, kapag in-applyan natin ito ng counterclockwise sa kaliwa, magiging itsura niya ganito. No? So magiging sad siya. So that's why minus siya. Negative bend. So yun yung palatandaan na kasi madalas pwede ito makalimutan eh kapag nagdo-drawing ng ano, pag nagsusulat ng ano ng moment equation, no? Dito kasi sa moment equation na to, importante alam natin yung sign convention para sa dulo pagka nakuha mo na yung deflection, positive deflection means upward, tapos negative deflection means downward. Ganun lang yun. Yun yung sinusunod tayo. Pag double integration method lang to, ha? So anyway, gawin na natin. So magmo-moment tayo dito mismo kung saan tayo nag-cut, no? So dahil dyan tayo nag-cut, wala na to. Wala na yan. Okay, wala na yan.
Okay? So, now, ano ba ang moment dito? Bali, tinutukoy natin dito na moment. Ito, moment na yan. Okay, so we have EI, Y double prime equals 36 times X. Tapos, ano siya, clockwise siya. Kaya positive. Okay, tapos yung 24 times X over 2. Okay, so hindi na ako maglalagay ng singularity function kasi lahat naman sila, wala namang napuputol na ano na force. Okay, lahat naman nasa dulo tsaka all throughout. So tapos ito, ang rotation nito ay ganito, ng clockwise, counterclockwise rather, so negative. Okay, and that's it, no? Kaya nga madali yung double integration method dito kasi maiksi lang siya. So, iayusin ko lang, this is 36x minus 12x squared. So ngayon, kapag in-integrate natin one time, magiging 36x squared over 2 minus 12x cubed over 3 plus a certain constant. Okay? And pwede mo ituloy, pero ito, I will take advantage of the fact that our beam is cantilever. Kapag cantilever may fixed support, meron tayong boundary condition dito, no? Tungkol sa slope. 'Di ba pagka fixed support, ang slope diyan zero. Eh di ba ito na yung slope. Slope na 'to eh. Okay, so we can say that the boundary condition we can use is at x is equal to sa dulo 4, yung slope natin 0. Okay, and from here we can take advantage in solving for C1. So we have 0 is equal to 36 times 4 squared over 2 minus 12 times 4 cubed over 3 plus C1. So we can solve for C1. Okay, ito yun. Tapos pag transpose mo sa kabila, magiging negative. So negative 32. So yun yung C1 natin. So ibig sabihin, yung slope equation natin ay equal sa, i-simplify ko na to, ano? 18 x squared. Ito naman, 12 over 3 is 4 x cubed minus 32. Okay, and then, pagkatapos yan, kukunin mo naman yung EIY. Ito naman yung deflection. Di ba? Ang gusto mong mangyari, ma-maximize yung deflection. Ayan, ma-maximize yung deflection. Paano ba tayo mag-maximize ng deflection sa calculus? Di ba, para ma-maximize mga isang parameter, kailangan mo siyang i-derivative, tapos equate mo sa zero. Eh ano ba tong derivative na to? Di ba yun yung y prime? So ito na yan. Di ba? Kaya kahit wag na natin kunin yung deflection equation, hinahanap lang naman saan siya maximum ang deflection. So ang gagawin ko na kagad, isi-set ko na to sa zero. Okay? Isi-set ko na yan sa zero. For maximum deflection, y prime must be zero. Okay? So 0 is equal to 18x squared minus 4x cubed minus 32 is equal to 0. So we can solve for x. Actually, tatlo yung x dyan kasi cubic yan. Yan natin lahat. Solve natin lahat. Mode equation cubic. So, yung x cube natin negative 4. Yung x squared natin 18. Tapos wala tayong x. Tapos yung constant natin ay negative 32. So, yan. So, we have 1 negative, negative 1.19. We have 4. And then we have 1.69. So, of course, ito, hindi natin tatanggapin kasi wala namang negative na distance. Ito naman, ito yung sa fixed end. Which is, we verify na sa fixed end, zero yung slope. Di ba? And at the same time, saan pa zero yung slope? Dito. So, ito ngayon yung maximum deflection natin. Location ng maximum deflection. Kumbaga, parang ganito kasi yan. Kapag nag-deflect kasi tong beam na to, ganito yung pag-deflect niya. Horizontal dito dahil sa fixed support, tapos mag-deflect.
Ayan, ganyan yung deflection mo. Okay, so dito, y prime is 0. Yung slope mo, 0. Dito rin. Okay, and located yun saan? Ito yun, 1.69. Ito, saan ko located? Yung isa pang 0 sa 4 meters. Kaya ito yung dalawa. Okay, so anyway, our answer for this question would be 1.7. And that's how we solve this problem.